Hello kakabsat! Totoo pala yung sabi nila na don't trust anyone pag nag-abroad ka. Maski kapwa mo Pilipino pa yan. Sabi nga nila, kapwa mo Pilipino ang hihila sa'yo pababa. So, come and hear the story of our kababayan who was betrayed, pinagkanulo ng kapwa nating Pilipino. Pinagkanulo ako ng kapwa ko Pilipino. Ito ang nakakatrauma kong experience as OFW domestic helper na sana makapulot din kayo ng aral mula dito sa experience ko na ikinasira ko sa employer ko at lubos kong pinagsisihan. Hi, I am Lynn. I am from Pangasinan, 27 years old, married with 2 kids. I'm a first-timer OFW, specifically domestic helper dito sa Singapore. 7 months na ako dito sa Singapore. I am working at a Singaporean family, a couple with 2 kids, 7-year-old and 10 months baby. My work is the so-called all-around. Alam niyo na yun, yung cleaning, cooking, taking care of kids, at iba pa. Inaamin ko na pagod ako sa pamilyang ito at aminado din ako na parang hindi ko na kaya. Lalo na may grandma na masungit at sita ng sita sa gulo ng bahay. Alam naman nila na may mga bata kaya di masyadong makalinis sa bahay. Napagsalitaan na din ako ng stupid at kung ano-ano pa ng nanay ni Madam. Itong si Madam naman, lagi ako sinisita. Maski nga langgam na nakakapasok sa bahay, kasalanan ko pa. Stress na din ako at di ko na alam ang gagawin ko. Dumating ako sa puntong nagtiwala ako sa kapwa ko Pilipino na siyang dahilan ng trauma at pagungot ko as OFW. So this is what happened. During my 5 months of stay here in Singapore, may nakakwentuhan akong isang Pinay helper na nakatira sa 7th floor. Kami naman sa 3rd floor. Kinamusta niya ako. Siyempre, dahil sa kampante ako, sa kanya kasi nga kapwa ko Pilipino yan eh. Kinuwento ko lahat-lahat ng problema ko sa employer ko sa kanya para lang mailabas ko yung sama ng loob at stress ko. Para nga gumaan naman kahit papano yung kinikimkim kong sakit ng loob. I don't expect na darating yung araw na ipagkakanulo niya ako sa mga employer ko. She told everything I said to my employer. Nagtiwala ako sa kapwa ko katulong at kababayan pa. Pero in the end, isusumbong lang din pala ako sa employer ko. So, my employer confronted me. Then syempre, di na ako nag-deny. I told them what I feel. In the end, I say sorry of what I told to kabayan about them. Instead of sana, ma-realize na yung mistake nila as employer. No, they didn't. Nagpaparinig sila lagi na para bang I deserve all of what happening to me. Lalo na pag nandito yung nanay ni Madam, parinig dito, parinig doon. Actually, it's not healthy anymore. Sukong-suko na ako. Naisip ko din na tumalon sa bintana kaso naisip ko, paano ang pamilya ko? Paano yung 2 anak ko at paano yung pangarap na daladala ko? Until last month, kinausap ko si Sir, since I am under his name, na I'm not happy anymore in the family. I want to find a new employer. I'm tired of everything, sabi ko. Nanaiyak ako as in, hindi ko napigilan. Then he said, I will talk to my wife about this matter. Then, I will give you the answer. Kinausap nga ni Sir si Madam and my sir asked me to stay. He also offered $100 additional in my salary. Dahil mabait naman si Sir, nag-stay na lang ako. Sayang din yung $100 dagdag, diba? And iniisip ko din kasi, ang hirap maghanap ng employer, lalo na baguhan ako, tsaka nakakasira ng record din yun. Sa ngayon, di na pumupunta dito yung nanay ni Madam. Tahimik na din si Madam, na para bang dead man na lang ako. Pero okay lang, at least nagkaroon ako ng kunting peace of mind. Grabe yung experience ko na to.
nagkwento ako para gumaan loob ko sana. Pero mas lalo pa palang sasama loob ko. If you are a first-timer OFW like me, advise you not to tell your problems to anyone around you. Alam kong mas nakakagaan ng loob pag ikinukwento ang mga problema, pero hindi magandang sa mga kapitbahay mo ikwento problema mo. Doon ka magkwento sa mga strangers na di kilala ang mga employer mo. Maraming mga Pinay out there na makikinig sa'yo or tawagan mo pamilya mo, doon ka mag-open. Yan lang yung may share ko. Thank you so much for airing and sana makakuha ng aral mga viewers mo. So the story ends here. The lesson here, don't trust anyone around you. Thank you so much for sharing your story, Lynn. We learn a lot from you. Naiyak nga din ako sa sitwasyon mo na parang if ever ako yung nasa sitwasyon mo, baka kaya ko kaya yun. Thank you so much for watching, dear viewers. If you want to share your OFW story po, you can email me po sa angives@gmail.com. I will drop the link below.